Kung noong araw ay parang imposible na may blockchain company na tunggali sa isang financial titan katulad ni JP Morgan, ngayon ibang usapan na. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang pangalan na paulit-ulit na bumabalik sa headlines. Siya po ay walang iba kundi si Ripple, ang kumpanyang nagpasikat kay XRP. At ayon po sa Teucrium Trading CEO na si Ginoong Sal Gilberty, handa na raw si Ripple na hamunin si JP Morgan sa mismong turf kung saan ito pinakamalakas. At yan po ay ang global payments at saka settlement infrastructure. Hindi lang daw ambisyon ang dala ni Ripple, kundi isang kompletong plano at disiplina na kayang baguhin ang mga patakaran sa traditional finance. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mahalagang tanong. Paano at bakit sinasabing handa na si Ripple para makipagsabayan kay JP Morgan? Ayan. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ng Teucrium CEO tungkol sa structure at saka vision ni Ripple? Sa isa pong interview ni Ginoong Sal Gilberty ay kay analyst Paul Baron, hindi po siya basta nagbigay ng generic na papuri or praise. Binanggit niya na ang internal coordination ni Ripple ay hindi pang typical na crypto startup. Ibig niyang sabihin, hindi ito parang mga project na nagsimula lang sa hype. Walang direksyon tapos umaasa sa next bull run para mabuhay. Ang organisasyon po mismo ni Ripple ay may corporate structure. Malinaw po ang delegation at may long-term na blueprint. Kung isipin po natin, kaya naging dominant si JP Morgan sa global banking ay dahil po sa systems of execution. Hindi lang dahil may pera sila. Ganon din ang nararamdaman ni Ginoong Gilberty kay Ripple. Ayon sa kanya, binubuo po ng Ripple ang isang payments ecosystem na nakatuon sa real-world utility. Hindi po speculation. Habang ang ibang project ay nauubos po sa branding, partnerships at influencer hype, ang target ni Ripple ay settlement pipelines ng mga totoong institution. Sa madaling salita, hindi po niya gustong makipagsapalaran sa mga meme coin kundi sa mismong puso ng global monetary flow. Ito po ang dahilan kung bakit mahalagang tandaan ang mga sinabi ni Ginoong Gilberty. Ang disiplina at execution po ni Ripple ang siyang tunay na kanilang asset. Hindi ito laging nakikita ng mga retail traders na madalas nakatutok sa presyo ni XRP. Pero kung titignan mo ang galaw ng kumpanya, makikita mong dahan-dahan at kalkulado ang bawat hakbang. Ito ay katulad ng paghahanda ng isang chess grandmaster. Hindi lahat ng moves or galaw ay flashy, pero lahat ng galaw ay may layuning patumbahin ang hari. Ngayon ay ano naman po ang laki ng market na sinusubukan kunin ni Ripple mula kay JP Morgan. Para maunawaan po natin ang bigat ng claim, kailangan nating tingnan ang scale. Hawak ni JP Morgan ang higit sa $4.6 trillion na assets. Hindi lang ito pera sa bangko. Ito po ay institutional liquidity, corporate cash management, treasury flows, at iba pang forms ng control sa global finance. Bukod pa rito, si JP Morgan ay nagpa-process ng $10 trillion worth of transactions kada araw sa higit 160 countries. Yan po ang teritoryong gustong pasukin ni Ripple. Kapag sinabi natin na XRP target ang global settlement, hindi ito parang peer-to-peer crypto wallet transfer lamang. Ang pinag-uusapan po dito ay cross-border bank-to-bank liquidity, mga government channels,
remittance providers, at institutional markets. Ito ang mga lugar na historically ay kontrolado ng JP Morgan. Kaya kung sasabihin nating handang hamunin ni Ripple ang JP Morgan, hindi ito tungkol sa hype. Ito ay tungkol sa mismong backbone ng world financial system. Ngayon ay dito po pumapasok ang konsepto ng XRP liquidity on demand. Kung sasanayan po natin ang ating isip sa traditional finance, ang settlement ay mabagal, mahal at mas maraming middlemen. Ang ginagawa po ni Ripple ay gawing real-time, low cost at transparent ang system gamit ang blockchain rails. At kapag nagiging mas efficient ang isang settlement network, natural po na lilipat dito ang liquidity. Dito po lalakas ang epekto sa market. Hindi lang ito tungkol sa presyo ni XRP ngayon. Ito ay tungkol sa kanyang pag-deploy sa infrastructure kung saan umiikot ang trillions araw-araw. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng banking charter kay Ripple? Ang isa po sa pinakamalakas na punto ni Ginoong Gilbert T. ay ang kanilang banking license na tinatarget po ni Ripple sa US Office of the Comptroller or Comptroller of the Currency o OCC. Kapag nakuha po nila ito, hindi lang magiging payments company si Ripple, kundi legal financial institution. Ito po ang magbibigay sa kanila ng pwesto sa traditional na playing field ni JP Morgan. Hindi na kailangan ng custodial services ng third party dahil mismong ang Ripple ang siyang magbabangko, mag-iingat ng assets at magbibigay ng fiduciary responsibilities. Kasama po dito ang custody ng RLUSD stablecoin nila na magiging gasolina or fuel sa iba pang mga enterprise products. Kaya imagine po natin kapag ang isang settlement system ay may sariling liquidity asset, yan si XRP, may sariling blockchain rails, yan po ang XRP Ledger, at may sariling legal banking arm. Ang tawag dito ay vertical integration. Ang mga ganitong ecosystem ay bihira at mahirap pong tirahin. Kaya sinasabi ni Ginong Gilbert T. na kung maaprobahan ang charter, sobrang lakas ng magiging position ni Ripple. Ito po ang tipo ng development na hindi po agad naiintindihan ng mga retail traders. Kapag bangko ka na, ibang klaseng kliyente ang darating. Corporate treasuries, government institutions, large asset managers. Hindi yan nagpapadala sa coin memes o pumps. Ang tinitingnan po nila ay reliability, regulatory compliance, at saka long-term settlement infrastructure. At dito po gustong pumasok ni Ripple. Ano naman po ang issue sa XRP Holdings at bakit po ito malaga sa hinaharap? Yan, pinag-usapan din po sa interview ang pangamba ng market na baka ibenta ni Ripple ang malaking hawak niyang XRP. Minsan lumalabas po ang ganitong tanong lalo na kapag tumataas ang presyo. Ang sagot po ni Ginong Gilbert T. ay simple pero dapat pakinggan. Wala daw pong dahilan si Ripple para ibenta ang sarili niyang strategic asset. Si XRP ay hindi lang speculative bag para i-dump. Ito ang core ng kanilang ecosystem. Kaya noong sinabi ni Ginoong Brad Garlinghouse na central sa roadmap sa XRP, may bigat po iyon. Ang hawak na tokens ni Ripple ay hindi parang inventory ng isang retail store. Ito ang energy source ng liquidity engine na kanilang itinayo. Kung ibebenta po nila ito ng walang dahilan, sisirain nila ang kanilang sariling market foundation. Ang point po ni Ginong Gilbert T. ay malinaw. Ang holdings ni Ripple ay bahagi ng infrastructure strategy, hindi po disposable asset. Oo, posibleng magbenta po sila in the future.
Pero ang pagbentang ito ay strategic at saka measured at kadalasan nangyayari kung malaki na ang liquidity ng market at mas mataas ang presyo. Hindi po sila nagbebenta para kumita lamang. Nagbebenta po sila para pondohan ang expansion ng ecosystem. Ano naman po ang mas malaking nakikita ni Ginoong Gilbert T. tungkol sa role ni Ripple? Isa po sa pinaka-interesting na sinabi niya ay understated daw si Ginoong Garlinghouse. Kung akala ng market ay payments lang ang target ni Ripple, nagkakamali po sila. Binanggit niya na maaring maging alternatibo sa SWIFT ang Ripple infrastructure. At kung may sistema kang kaya na i-replace ang messaging backbone ng almost lahat ng bank transfer sa mundo, hindi ka na startup. Ikaw ay global financial backbone. Sa technical side, si XRP po ay nag-aalok ng real utility at saka stable demand. Bagay na bihirang makuha sa crypto markets na dominated ng speculation. Ito ang rason kung bakit kahit bearish minsan ang sentiment, may institution pa rin na pumapasok at nagtitest ng solutions. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung titignan po natin ang lahat, hindi sinasabi ni Ginoong Gilbert T. na tapos na kaagad ang laban. Pero malinaw po ang kanyang mensahe. Ang plano ni Ripple ay hindi para sa 6 months o isang bull cycle. Ito ay para sa multi-decade infrastructure war. Sa tanong na kung kaya ba talagang hamunin ni Ripple si JP Morgan, ang sagot ay nasa execution at regulatory access. Hindi po sapat ang vision. Kailangan po ng lisensya, kailangan ng trust, kailangan ng institutional rails, at iyon ang dahan-dahang kanilang binubuo. Kaya kung ikaw po ay trader, investor o hodler, malagang maunawaan po natin na may dalawang market at dalawang mundo. At yan ay ang presyo ni XRP sa chart ngayon at ang global financial architecture na kanyang tinatarget at gusto niyang baguhin. Yan, kanyang tinatarget para baguhin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.